Hello mga mamis! For today's video, babalik tayo sa pagre-review ng mga bagong sets. And since nga mga mami, matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapag-review ng mga rejuvenating dahil hindi na naman talaga ako gumagamit. But tingnan naman mga mami, yung mga tigyawat ko sa face at mga imperfections ay nagsisigawan sila at gusto nila ng rejuvenating. So ayan na. At ito nga mga mami, sa pagsuscroll ko sa TikTok, ay ito lagi yung nakikita ko. Ito si Kay Shiru. Marami na akong na-try ng mga rejuvenating guys. Actually, gusto ko nga talagang bumalik sana sa Brilliant Skin. Pero, nung nag-scroll kasi ako sa TikTok, marami akong nakikita. And parang ito yung madalas kong nakikita na napakaraming review. And ang ganda ng promotion niya kasi I bought this buy one take one. Ano siya, ang nakuha ko naman sa buy one take one ko, nag-buy ako ng isang set at naka-take one ako ng ganito for free. Ito. This is 160 pesos pero nagkaroon pa ako ng 40 pesos discount. So, 120 na lang ang nabili ko. So, ayan. As usual, sa mga sets ng rejuvenating, we have 4 products in one box. Una-una dyan, itong ating pang-cleanse. Yung soap. Sabi dito is Macro X Exfoliating Bleaching Peeling Soap. Lahat ng ingredients, how to use, andito na rin nakalagay sa packaging niya. Next naman na ilalagay or gagamitin natin is itong Kay Shiru Macro X Exfoliating Rejuvenating Toner. And this is already 60 ml. So, ang dami na. 120 pesos lang ang kuha ko dito. Tapos, yung expiry date niya, manufacturing, andito rin din nakalagay sa likod. And ito naman yung ating, this is the night cream. Pero ang mauna syempre, pagka umaga, gagamitin natin is yung sunblock and yung panggabi ito. So, figure out ko pa kung ano ba ang kung kailan ba to nilalagay. Kasi bago na naman sa akin to, hindi kasi ako naglalagay masyado ng pag nag-rejuvenating ako, rejuvenating lang talaga ang nilalagay ko. So ito, hindi ko alam kung paano ko siya ilalagay, kung unahin ko ba siya bago yung cream or yung cream muna bago ito. So ayan, tingnan niyo naman guys yung face ko ngayon. Nakatan kasi nung nagsimula ang pasok ng anak ko, so na medyo nababad-babad ako sa araw, tapos pawis, pagkagrabe talaga yung pawis ko guys, doon na nagsisimula yung mga red spots ko. Ayan, sa ibabaw ng lips ko, nagkakaroon na ng red spots kasi grabe talaga magpawis yung dito banda ng face ko. Tapos sumama pa itong mga to. Ito matagal-tagal na to guys, pero mga 2 to 3 weeks na siya, pero hindi pa siya gumagaling. So, madalas din talaga guys, pagka ganyan, kailangan ko na talaga ng rejuvenating dahil yung skin ko parang gusto niya na ma-rejuvenate. So, eto na nga, at nabili na ako at itatry na natin siya. So, this is my first day. Sa first week niya, i-update ko ulit kayo kung ano ba nangyari sa skin ko, kung meron bang improvement. Tapos, weekly tayo mag-update, mag-upload ako ng bagong video. Weekly, kung meron na bang improvement yung skin ko at kung kailan ba. Sabi kasi nila, eto, mga 2 days lang nag-exfoliate ka kaagad. So, we will see kasi naghahatid sundo pa naman ako sa anak ko. At ayoko naman sana nung grabe yung peeling. Pero kung ganun talaga yung ano niya, so wala tayong magagawa. So, yun. Mag-sunblock na lang tayo. So, yun guys, the first is, gagamitin ko muna to at babalikan ko. Hindi ko na kayo sasama sa banyo kasi hassle dalhin itong cellphone, baka mabasa. So, ito guys, gagamitin ko muna siya and I'll be back. And I'm back guys. So, tapos na ako mag-cleanse ng face ko. And ayan, sobrang ganda niya kasi sobrang nakakaganda. Ano talaga siya ng sobrang makaka-cleanse, galing na mag-cleanse ng face. Tingnan niyo, may brightening effect na agad siya sa first use sa kanya. So, ayun, hindi ko na kasi isa-isahin kung ano yung mga ingredients ng bawat rejuvenating na to kasi parang normal naman na yun. Basta ang soap niya is fruity peeling soap with collagen and aloe vera extract. Marami. So, huwag ko na isa-isahin. No? Next natin is itong Kay Shiru Macro X Exfoliating. Sabi dito, maglagay sa cotton or cotton pads or ball. Pero hindi ako magamit nun, so maglalagay lang ako. Ayan. Sa soap nga pala guys, na binabad ko siya ng 2 to 3 minutes sa first use. Kasi first use ko pa lang siya. Kung may cotton kayo, use cotton. Tapos, put it upward motion, pag ganun daw. Kasi ako ayoko ng cotton kasi parang gastos. Parang, hindi man gastos sa cotton, pero parang maraming product ang napupunta sa cotton kaysa sa mismong skin mo. Huwag natin kalimutan yung leeg. Nilagay lang tayo ng 3 drops. 2, 3, kasi marami na yun. Taas din. Ayan, huwag nyo laging kakalimutan ang inyong leeg para hindi kayo, para hindi maiba yung mukha nyo sa leeg. Bakulay. Ayan. At dahil morning ngayon, or may ano pa, hindi pa gabi, hindi pa ako matutulog. So, ang ilalagay natin is yung gel cream, sunblock gel cream. Ayan. Gel cream or cream gel. Ayun, ang dami punong-puno. And yes, guys, yung ano niya, yung amoy niya, fruity talaga yung smell nito. And maglagay kayo ng sunblock 30 minutes bago kayo ma-expose sa sun. So, ako siguro kailangan kung bumili pa ng extra nito. Actually, mura lang naman yung extra sunblock dito sa Kay Shiru. May nakita ako sa, naka-promo pa sila, 3 for 99 lang. So, mura na yun guys, at itong ganun.
So, ayan. Circular motion lang. Ang bango. So, ayan. I am done applying my cream gel na sunblock. Ayan. So, nakikita nyo, first application pa lang, pero meron na siyang glass skin effect. So, I will update you guys kung ano ang magiging result nito sa face ko after 1 week. So, ayun lang guys. See you again after 1 week. And at that night pala, nag-apply na rin ako ng toner. And dito ko na rin napag-desisyonan na i-apply ko na rin itong free ko na nakuha. Itong serum. First night ko lang ito ginamit, tapos hindi ko na tinuloy. And after that, nag-apply na rin ako nitong cream. Konti lang nilagay ko kasi first time ko pa lang naman and hindi ko pa alam kung ano magiging reaction ng skin ko dito. After that, ito na yung ika-4th day, update lang kung ano nangyayari sa skin ko. Tapos nabakpa ko na yung upper skin part ng pimple. Ang meron akong pimple dito na lumabas, pero patayo na rin siya, ano na siya agad, nagbabalat na siya agad. And micro peeling lang, meron ako dito sa baba, and dito, hindi masyadong visible. And this is my 4th day today, so maglalagay lang ako ng toner and sunblock. Hello! So, eto na pala guys, yung ika-update. Ito na yung ika-7th day ng update ko about using Keishiro Rejuvenating Set. So, ito na yung update natin. So, as you can see guys, bago ako magbigay ng ratings, bago ako magbigay ng aking thoughts about the product pa isa-isa, ito na yung update sa aking skin. Kung makikita nyo, meron ako ditong malaking maitim na scar dahil sa pimple, pero dahil nga sa pagkukut-kut ko, ayun, tingnan nyo, parang nagkaroon siya ng maliit na butas. So, nung kasagsagan ng ginagamit ko yung Keishiro, para meron pang laman sa loob, tapos mas madali siyang nag-pop. So, parang nanggigilang siguro ako sa pag-prick sa kanya, kaya ayan, medyo lumalim, may butas na malalim. But the goodness is that, ang bilis niyang napadry, and ayan, flat na rin yan guys. Hindi na siya yung nakaumbok na pimple, na malalaman mo talagang hindi pa siya ganun ka okay, kasi parang meron pa yung laman sa loob. So, yan, hindi na siya nakaumbok. Kaso, meron pa siyang konting itim, marks pa talaga siya, kasi hindi pa siya ganun ka napipil na sobra. And ika-7 days ko pa lang naman ito. And isa ko ditong pimple na yung first time na ginamit ko, or na first day kong ginamit yung Keishiro, is wala na rin. Ayan, dry na rin siya, pero meron pa siyang marks. Guys, keep in mind na 1 week pa lang ito ang ginagamit ko yung Keishiro. Tapos ito naman, nagpulbo lang ako today. And ayan, sa products nga pala guys, masasabi ko, kasi ang nakita ko dun sa TikTok, ang sinasabi nila, 1 to 2 days lang pwede kang mag-exfoliate. Sa akin naman, iba-iba naman kasi tayo ng skin type. So, sa akin, hindi siya masyadong nag-exfoliate ng ganun kagrabe. Yung nakita ko sa iba, kasi ito Macro X. So, yung meaning nun, parang grabe talaga siya magpabakbak ng face. So, marami na rin ako na-try na rejuvenating, pero ito hindi siya ganun kagrabe ang bakbak niya sa skin ko, and okay naman yun, okay sa akin yun, kasi I don't like naman na grabe talaga magbakbak yung rejuvenating, kasi nga naghahatid sundo pa ako sa anak ko, and ang pangit na parang grabe yung yung peeling ng skin ko. And siguro na rin, dahil nagsi-skincare din naman ako before ko ginamit yung set, gumagamit ako ng serum na Cerise Beauty. So, kaso nga lang, grabe talaga yung naging pimple ko, and yung sunod-sunod. Tapos pero hiyang ako, siguro nagkaroon na talaga, hindi natin maiiwasan na there are days na hindi natin feel, tapos feeling dull talaga yung skin natin. So, nagkaroon ako ng mga pimple dito talaga yung silabasan, tapos grabe yung yung pawis ko dito lagi, kaya grabe din yung mga redness ko dito. Dala na rin ng mainit na panahon. So, actually, hindi ko talaga dapat gustong gumamit ng mga set na yan kapag ganito yung panahon, mainit. Mas recommend kong gumamit ng mga rejuvenating set kapag malalamig na yung panahon, guys. So, palamig na rin siguro yung panahon kasi paulan-ulan din naman. So, okay na lang din sa akin. So, ayan.
nung first ko pala guys ginamit yung set, sa sabon guys, sa dinami-dami kong na-try, dami ko talaga guys na-try na mga rejuvenating. When it comes to soap, halos lahat ng nakalagay doon is Kojic. Ito naman hindi siya Kojic, white siya, tapos parang agluta, andun yata yun, micro exfoliate, tapos pero ang napansin ko talaga guys, yung lahat ng mga kasamang sabon sa rejuvenating is masasakit. Masakit siya, napaka-hapdi, at hindi mo nga kayang na gawin yung nire-recommend nila doon na kailangan siyang ibabad ng 2 to 3 minutes bago mo siya banlawan. Halos hindi ko nagagawan. Pero dito sa Keishiro, nagawa ko siyang ibabad ng 2 to 3 minutes sa buong linggo guys ha. 2 times a day ako nagwawash. Minsan nga sobra pa kasi after kong sundo, kung mainit or after ko siyang ihatid, kung mainit, naghihilamos agad ako ng face ko. So, ayun, grabe. Hindi siya masakit sa balat, and maganda siya guys kasi hindi siya madaling matunaw, and hindi siya masakit sa balat. Pwede mo siyang ibabad ng 2 to 3 minutes talaga. And good thing is, kung hindi masakit lang guys yung cleanser mo, matutuloy-tuloy mo talaga yung paggamit ng set. Kasi kung kunwari sa cleanser pa lang masakit na, parang ang hirap maglagay ng toner, ang hirap maglagay din ng cream kasi sa una pa lang hapdi na so kailangan ko munang patagalin hanggang sa tinamad ka na, hindi ka na maglalagay. So dito naman natuloy-tuloy ko siya in 1 week. Tapos 1 to 2 days hindi ako nag-peel. Micro peeling dito lang sa side ng face ko, sa baba, at saka dito sa may baba, sa ilalim ng baba ko. Diyan ako nag-exfoliate ng konti lang ha. Doon ko nakita yung visible, tsaka dito na peeling. Diyan ko nakita yung unang mga peeling sa face ko after 4 days. So, nung 4 days, ika-4th day yata, nag-update ako. Tapos, naglagay ako. Naka-5th days, guys, nag-stop muna ako. Hindi talaga ako naglagay from morning to night. Hindi ako naglagay ng set kasi medyo namula. Konti lang naman guys ang pagpamumula niya, and medyo mahapdi siya, pero hindi ko naman na-feel yung hapdi dito. Medyo nahapdian lang ako banda dito, and dito banda medyo nahapdi. Siguro din yung sa eyelids ko, nakakalimutan ko na pagka bine-blend ko yung toner and paglagay ko ng cream, nakakalimutan ko after ko maglagay sa leeg ko, nagaganyan ko sa mata ko. So, medyo humapdi siya and medyo may nangapal dito banda. So, tinigil ko muna or nirest ko muna siya in ika-5th day. So, after nun guys, 6th and 7, tinuloy ko siya ulit. Hindi na siya masakit. Tapos, ayan. Ika-4th day din yata ako, tinry kong ipil ito. Ika-4th day kasi tuyong-tuyo na talaga siya. Tapos mapipil mo na yung pinakaibabaw na skin, yung natuyong skin after nag-pop nung pimples. Tapos ayan, siya. Tapos ito, ika-5th day niya. And anyway nga pala guys, kung sa rejuvenating sets, kung nakapanood nyo rin ng iba kong mga videos, sa rejuvenating sets, naglalagay din talaga ako sa lieg. And para syempre hindi maiwan yung yung complexion natin sa leg. Pero guys, tandaan nyo na yung skin natin sa leg and sa face is magkaiba. Yung sa face natin parang tolerable pa yung nakakayanan niya na 2 times a day maglalagay ka ng toner and cream. So, okay lang. Pero sa leeg kasi parang mas manipis siya and mas madali siyang sumakit, mas mahapdi, and parang mabilis siyang mangapal kung 2 beses mo talaga siyang ilagay doon. So, ang ginawa ko guys is, every night lang maglalagay ako sa leeg ko, and every morning hindi ko muna siya lalagyan kasi medyo humahapdi siya. Lalo pagka nadadala ako na nasisayahan ako siguro sa paglalagay, na medyo nadadala ako, nasasama hanggang doon sa likod. And yun pa naman ang pinakamanipis and pinaka-sensitive sa neck area natin. So, mahapdi siya. So, ayun, I have to stop putting products there kung umaga. Sa gabi na lang para okay, tuloy-tuloy, tutulog ko rin naman at wala ng init. So, ayun. Anyway, this is just my after a week update about the product. So, see you again on my next week. Kasi mag-update pa ako kung nag-peel off ba ako, kung natanggal na ba tuluyan itong mga marks na to, and kung ano pang nangyari sa face ko after the next week again. So, yun guys, see you again on my next video. Bye-bye!